Hey, hello my dear Leo, November 17 hanggang November 23, 2024, my dear Leo, and this is a general reading. So, reminder lang my dear na ang gagawin natin today ay general reading, so hindi to 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So, please, my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. Okay, my dear? Wait, okay? You have here the energy ng wait, okay? You have here the energy na let me hold you, okay? You have here the energy love is the answer, okay? So, nararamdaman ko dito, my dear Leo, na parang meron kang gustong ma-achieve or meron kang gustong makuha, my dear, sa week na to, November 17 hanggang November 17 hanggang November 23, okay? Pero parang sinasabi sa akin dito, itong energy, my dear, ng love is the answer. Parang sinasabi sa akin, my dear, na parang hanggang hindi mo nai-enjoy, my dear, yung buong proseso, my dear, parang hindi mo siya makukuha. You need to enjoy it. Yun ang nakukuha ko, my dear. You need to find some way, my dear Leo, na ma-enjoy mo yung bagay na yon. Pero nakukuha ko dito, my dear, na parang fast forward yung atake mo, my dear, para makuha yung bagay na yon. Okay? I can feel yung energy na parang hindi ka na makapaghintay, okay? Doon sa kung ano man yung bagay na yon. You want, sa energy ng let me hold you, parang gusto mo na mangyari yung isang bagay, parang gusto mo na siyang mahawakan, my dear. And nagdudulot to ng kakaibang pressure actually, pero I can feel na parang you are not enjoying kung ano man yung ginagawa mo anymore. You are not passionate anymore, parang ganon. And I think kaya natatagalan, my dear Leo, yung isang bagay bago mo makita talaga yung resulta. It's because parang hindi ka na masaya sa kung ano yung mga alam mo, my dear, lahat naman ng trabaho or something, lahat naman yan, may kanya-kanya naman talagang pressure yan. Pero we need to find a way kung paano tayo magiging masaya doon sa isang bagay. Lalo na kung meron tayong minamanifest. Like for example, gusto mo ng bahay, gusto mo ng sasakyan, gusto mo ng something. Kinakailangan, my dear Leo, na parang we need to learn how to love kung saan nanggagaling yung source ng income natin. Ganun, parang ganun na nakukuha ko, my dear. Nakukuha ko rin dito na parang hindi pa yata, my dear, time, okay, para ma-receive mo kung ano tong bagay na iyong minamanifest. Okay, so you need to wait, okay? Meron din pumapasok na energy na parang kinakailangan mo siyang mahalin, parang ganon. Hindi ko lang sure kung ang tinutukoy nito, my dear, is yung trabaho mo or tao, pero parang sinasabi na kailangan mong pag-aralang mahalin, okay? Kailangan mo siyang pag-aralang mahalin. Hindi ko alam kung bakit, pero I'm receiving that kind of message, my dear. Okay, so let's go na tayo, my dear. Ay, napakalaki ng aking cards. Love is the answer. Love is the answer. Okay, baka hindi din nagwo-work yung connection ninyo kasi kung sa relationship baka hindi din na nagwo-work yung connection ninyong dalawa. It's because siguro baka wala na yung love. Okay? So kung wala na yung love, okay? Yeah. I think baka kailangan nung isa na magkaroon muna ng time or kinakailangan mo munang mawala para ma-realize niya kung gaano ka-importante. Yun ang nakukuha ko. Kasi parang nakukuha ko rin dito na parang nawawala na yung love. Yun ang nakukuha ko. Parang nagpo-fall out yung love. Hindi ko lang masyadong sure kung sa career ba to, my dear Leo, or sa energy ng love. Somewhere down the road. Okay? So let's go tayo, my dear Leo. Parang you are not enjoying anymore kung ano yung bagay na ginagawa mo. Okay? It really doesn't matter kung sa love man to or sa career. Okay, let me see, my dear. First card natin, and this card is dedicated para sa November 17, pero hindi naman ibig sabihin na eksaktong November 17 ay mangyayari ito. Okay, so we have here the Wheel of
Fortune, okay? And the 9 of Sword, okay? So, I think marami sa inyo will try again, okay? Will try again na mag-manifest, okay? Something na connected, my dear, sa energy ng try again, okay? Yung energy niya, my dear Leo, is more on parang nai-stress ka, my dear, doon sa isang bagay, posibleng work or posibleng relationship, pero you will try again. You will try to enjoy, you will try to love again. Yun na nakukuha ko. Parang kahit na nagkukos siya ng parang pressure sa'yo, parang susubukan mo pa rin, my dear, mag-go with the flow doon sa situation na yon, okay? Yun na nakukuha ko, my dear. Parang susubukan mo sigurong ayusin, susubukan mo na i-troubleshoot kung ano man yung bagay na yon. And sinasabi dito, my dear, na mag-i-start to ng November 17. Okay, so let's go tayo, my dear. Yung iba sa inyo, my dear, nakakakuha ako ng message na posibleng meron din mga opportunities na pumasok sa'yo, my dear, sa week na ito. Pero hindi nawawala, my dear, yung energy na kailangan mong i-enjoy. Okay, i-enjoy. Kumbaga parang kung papasok ka sa isang trabaho, hindi ka papasok na nakatingin ka lang sa sahod. Kailangan malaman mo rin, my dear, kung paano mo mai-enjoy itong papasukin mo. Okay? Kasi parang binibigyan ka ng second chance na maayos kung ano may yung bagay na kailangan maayos. Parang ganon, okay? So, let me see, my dear. My dear Leo. Let me try again. Let me try once more. Okay. We have here the energy of the Chariot and the Queen of Cups, okay? Pag nagsasama tong dalawang to, my dear, una, kinakailangan mo maging fighter talaga, okay? Parang sinasabi na hindi to magiging madali for you, my dear Leo. Ang sumubok ulit ay hindi magiging madali. Sa energy ng Queen of Cups, it's giving an energy na parang kailangan mong i-convert yung mga energy na posibleng negatibo sa positibo. Parang ganon. Kailangan mong i-convert na maski maraming nangyayari sa paligid mo na hindi maganda, kailangan mong gumawa ng paraan kung paano siya ma-convert. Kasi, sa buhay natin, my dear Leo, hindi sapat na palaban ka lang. Hindi sapat na fighter ka lang. Dapat meron ka ring malawak na pangunawa. Sabi pa nga nila, hindi lahat ng bagay masasagot ng away or ng pagsigaw or ng digmaan. Sometimes you need to understand kung bakit nagkakaganon yung isang tao or ganon yung sitwasyon. Para to the point na kinakailangan mong intindihin at mahalin kung ano man yang meron ka as of this moment. Kinakailangan magbukas, my dear, lahat ng kung ano man dapat magbukas sa'yo, my dear. Hindi lang yung pagiging warrior ang kinakailangan ma-activate sa'yo, my dear Leo. Ang kailangan din ma-activate sa'yo is yung energy na kailangan bigyan mo ng deeper meaning and deeper explanation kung bakit nangyayari yung mga bagay na yon. Posibleng it's a part of your journey para maging strong and better person ka. Posibleng, my dear Leo, na kaya nangyayari sa iyo yan para lumawak ka, maging open ka sa lahat ng bagay, maging flexible ka, okay? Posibleng preparation for your future. You need to be to have this love, okay? Yun lang naman yun eh. Hindi man ibig sabihin na, 'di ba? Haya mong abusuhin ka ng ibang tao, pero sometimes kasi my dear, pag naghihintay ka ng validation galing sa isang, bakit mo ko sinaktan? Bakit mo ko niloko? Minsan kasi, my dear, nasasayang yung oras natin waiting doon sa energy, okay, na yun, na pagpaliwanag sa iyo kung bakit kanya sinaktan, bakit mo ko niloko, bakit, parang ganon. Minsan kailangan ikaw na rin mismo, my dear Leo, ang parang mag-adapt doon sa situation. Kaya niya ako niloko, kaya niya ako sinaktan, o kaya ganito.
Kaya hindi pa sa akin binibigay ng universe yung pinipray ko kasi baka hindi pa ako prepared or kaya niya ako niloko kasi baka trip niya lang talaga, ganyan lang talaga ang trip niya sa buhay niya or it is a part of my journey, it is a part of my process kung para maging strong and better person ako. Okay? We have here the energy of the Page of Cups. Kailangan pag-aralan, my dear, yung emotion mo. Hindi lahat ng nangyari sa'yo in the past will actually repeat. Hindi lahat ng, depende kung gustuhin mo talagang maulit yung nangyari sa past. Pero, ang nakukuha ko dito, my dear, is the universe or ang ating buong may kapal is giving you another chance to love, to get kung ano yung gusto mong mangyari, ang magmahal muli, ang makuha kung ano yung minamanifest mo. Pero sinasabi, my dear, na kailangan mong lagyan ng puso. You need to put some heart into it. Hindi nakatingin ka lang doon sa pera. Yes, mahalaga ang pera, pero you need to put some heart into it. Okay? And pag merong heart, you will be fine. You will be okay. Okay? Let's go tayo, my dear. Nakakakuha ako ng isang message, my dear. Alam mo yung parang bata. Parang bata, my dear, na, alika, lapit ka sa akin. Tapos ay lumapit sa iyo ng bata. Hindi mo pwedeng pilitin, my dear, yung bata na yon na mahalin ka kung ngayon ka lang niya nakita. You need to earn yung love na yon. Hindi mo pwedeng i-push. Halika, lumapit ka sa akin, ako nanay mo. Parang hindi pwede yon. Lalo na kung ngayon ka lang nakita ng bata. Parang ganun. It's giving me, hindi ko alam, baka meron nanonood sa inyo na ganun ang sitwasyon. Parang minsan, kailangan natin ipakita sa tao na we love them. 'Di ba? We love them. And wag mo akong bigyan, my dear, ng reason na ipapakita ko na mahal ko siya tapos wala namang love na bumabalik sa akin. It's not hindi yun love. Never yun magiging love, my dear. Kasi ang love is unconditional. Love is unconditional. Pag magmahal ka ng isang bagay, pag nagmahal ka ng isang tao, wala kang masyadong ilalagay na expectation. Mahalin ka man in return, okay lang. Hindi ka man mahalin in return, okay lang din. Kasi you are enjoying what you are doing. Kailangan ma-practice natin yan. Okay, let's go tayo, my dear Leo. Let's go. We have here the Two of Pentacles. Balancing. You need to balance your emotion, my dear. Sa dami ng sinabi ko, my dear, yun lang yun. Kung hindi ibibigay sa'yo, my dear, yung mga bagay ngayon, you could try again. Laging may hidden message, my dear, kung bakit hindi natin nakukuha yung mga bagay na gusto natin. Laging meron yan. Baka you are not ready. Baka you are not compassionate. Baka you are not enjoying. Kasi, my dear, minsan maski ibigay sa'yo yung bagay na gusto mo, pag nakuha mo na at nahawakan mo na, minsan hindi ka pa rin masaya. Totoo yun. Ang dami ko nang kilala, my dear Leo, na nagmanifest ng magandang buhay. Nung naging maganda na yung buhay nila, hindi sila masaya. Kasi bakit? Wala nito. Minsan ginagawa lang nila, gusto lang nila maging mayaman. Bakit? Para ipakita sa buong mundo na mayaman sila. They are not doing it for themselves. They're doing it for the others. They're doing it sa interpretation ng ibang tao. Para makita na naka-channel sila, na naka-bag sila, na meron silang 4 na palapag na bahay, na meron silang negosyo. They are doing it for the interpretation ng ibang tao. And it's the same thing din, my dear, sa loob ng relationship. Kayong dalawa na mag-asawa or mag-jowa or mag-girlfriend, hindi kayo nagsamang dalawa to impress other people. Hindi. Na maganda ang relasyon nyo, na hindi kayo nag-aaway, na walang flaws ang relationship nyo. No. Kaya nagkakandaleche-leche ang buhay ng mga tao because they are letting other people control their life. Yun lang yun. Okay? Baka for some of you, ganun na nangyayari. And you need to change it. Baka this is preparation, my dear, para sa 2025. Kasi baka yung strategy mo na ganyan, hindi na yan mag-work for next year.
Okay, so let's go tayo, my dear. Last 3 cards for you, my dear Leo. We have here the 10 of Wands, my dear. Energy of abandonment. Yung iba sa inyo, my dear, merong hugot. Posibleng iniwanan ka, pinabayaan ka, mag-isa mo pinupursigi yung mga pangarap mo ngayon, and then may gigil, may hugot. And hindi ko maalis sa yun, my dear Leo. Kung nagagalit ka sa isang tao, dahil inabando na kayo ng pamilya mo or something, or pinabayaan ka, or pinagkaisahan ka, whatever reason it is, my dear, I just hope and pray, my dear, please convert the energy into something. Kagaya na sinasabi ng card, bigyan mo ng mas malalim na interpretasyon. Sabihin na lang natin, my dear, hindi ka makakarating kung nasaan ka ngayon kung hindi ka nila ginanon. Period. Wala nang but, wala nang up, wala nang if, wala nang up, wala nang up. Ganun lang yun. Kailangan kanilang ganunin para makarating ka kung nasaan ka ngayon. And that's it. Period. Dai. Period. Wala nang ibang reason. Para wala nang samaan ng loob. Na kesyo naiinggit kasi sa akin yan, ni kesyo kanya. No! Kailangan kanyang ganunin kasi para makarating ka kung nasaan ka ngayon. Tapos, motivation ba? Last 2 cards, my dear. Last 2 cards. Once again, my dear, you need to learn how to love kung ano yung ginagawa mo. And yun ang pinaka-keywords, my dear, sa isang buong linggo na to. You need to learn how to love kung ano yung ginagawa mo. Kung hindi mo mahal yan, and therefore, humanap ka ng something that you are enjoying. Dahil hindi mo dyan ma-achieve yung pangarap mo, my dear. You will not achieve kung ano yung bagay na gusto mong mangyari kung hindi mo na-i-enjoy. Kasi lagi ang gagawin, magko-complain ka na magko-complain. Masakit ang likod ko. Masakit ang ano ko. Masakit ang ganyan ko. Marami sa inyo ang nagwo-worry about the future. Marami sa inyo nandito siguro nakikinig ng reading ko or so on and so forth kasi gusto niyo makita ang future. Let me just tell you this. Kahit anong sabihin ko magandang mangyayari sa iyo sa future, kung nandito ka pa rin, hindi mangyayari yon. Once again, maski anong sabihin kong magandang mangyayari sa iyo sa future, kung nandito ka pa rin, sa lahat ng sinabi ko simula kanina hanggang ngayon, walang mangyayari doon. Ang tanging paraan para ma-achieve mo ang magandang buhay sa hinaharap is to move on. And once again, sabi nga ng reading mo, kailangan there is always love. Love is the answer, my dear. Kung nararamdaman mo na hindi mo na mahal yung asawa mo, hiwalayan mo. Kung hindi mo matutunan mahalin, hiwalayan mo. Huwag kayong maggaguhan. Okay? Ganon din sa job. If your job, hindi ka na nag-i-enjoy, hanap ka ng something na mag-i-enjoy ka. Of course, it will not be perfect, my dear Leo, but you need to find yung kahit papano meron ka naman ng ngiti na mailalabas. Okay? Last card, my dear Leo, we have here the 4 of Cups, my dear. Marami sa inyo ang super stuck sa energy ng nakaraan, my dear. And guess what? Hanggang stuck ka sa nakaraan, my dear, walang mangyayari sa buhay mo. Once again, kung ano nangyari sa iyo sa nakaraan, my dear, kung anong eksena yan at drama yan, masakit man yan, or masalimuot man yan, or kadrumal-dumal man yung nangyari sa iyo, walang may pakialam. Okay? So stop emoting, stop whatever you're doing, and follow your dreams, my dear. Okay? And matuto kang maghintay, matuto kang maging passionate. Bottom deck of the card is the Emperor. Yes, my dear. Success is coming for you. Posibleng preparation sa ito sa 2025. Okay? So, remember na ang tarot card reading is more on guidance. So, nasa sayo pa rin talaga yan, my dear, kung anong gusto mong gawin sa life mo. Okay? So, huwag natin pahabain to kasi mabot na tayo na 19 minutes, my dear. Okay? So, my dear,
Yan ang reading mo para sa November 17 hanggang November 23, 2024, my dear Leo. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pakiclick lamang, my dear Leo, ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my dear, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time, mwah! Bye-bye! Thank you, my dear.